tanan, no? 1, 2, 3, dayon ambak ta sa verse 12. Okay, kung naana mo sa inyong mga Bible, say amen. Okay, sa verse 1, atong dunganon pagbasa, antod mahuman, and when Athaliah, the mother of Ahaziah, saw that her son was dead, she arose and destroyed all the seed royal. But Jehosheba, the daughter of King Joram, sister of Ahaziah, took Joash, the son of Ahaziah, and stole him from among the king's sons which were slain. And they hid him, even him and his nurse, in the bedchamber from Athaliah, so that he was not slain. Verse number 3, and he was with her hid in the house of the Lord 6 years, and Athaliah did reign over the land. Verse 12, and he brought forth the king's son, and put the crown upon him, and gave him the testimony, and they made him king, and anointed him, and they clapped their hands, and said, God save the king. Okay, magampo ta, itong iduko itong mga ulo, ipiyong mata, thank you Lord God. Dalaygon imong ngalan Lord, nga kami makapadayon despite sa sitwasyon naman, nga imong alagad Lord, dili pag yun makawali. Pero salamat Lord, nga still imong pulong, mao'y mawali gihapon diri sa taliwala amahan. Dili ang among kaugalingon, dili ang among kaugalingong prinsipyo, among kaugalingong idea, dili ka kaugalingon nimong namong panguna-una, kung dili imong pulong lang gyud Lord. Salamat kay Lord sa matag usa nga naa karon. Salamat gikan sa mga biyahe sa ubang Kristohanon Lord nga imong gipaabot nga safety. Og Lord God, nagpray ko nga imo lang yung balaang espiritu may pataliwala karon maghatag og kadaugan sa matag usa kasing-kasing Lord God, labi na nagpray me nga dili lang sa diri amahan og sa mga Kristohanon sa nga naminaw sa live basin nakinahanglan pod sila spiritual intake amahan. Nagpray ko nga himuon imong blessings ang mensahe karon. Dalaygon ka, wala mi amo niini amahan sa among gibuhat, kundili imuha ang kadungganan. In Jesus name I pray, amen. Okay, so ang title sa akong mensahe karong buntaga is Kingmaker. So kung imong tan-awon ang background sa Israel, at the first God, no, at the beginning, ang Dios ever since mao'y nagbutang og hari sa Israel. Until such time nagkadako ang nagkadaghan ang mga Hudiyo katawhan sa Dios. Dayon mo ni nga ani sa ta sa background sa Israel, no? Ang katawhan sa Dios or ang Israel divided kaning sa gibasa na nato karon, divided na ani nga time. So mao ning naigitawag og Northern Kingdom nga mao ang Israel. Unya kung imong tan-awon gyud sa Bible, imong basahon ang Bible, dire sa gikan pa sa 1 Samuel, ang Israel or ang Northern Kingdom naa dire ang mga katong klase-klase sa king nga mga kulokoy, no? Dayon while Judah part siya sa Southern Kingdom, but God still remained faithful to both sides, but the two kingdom responded differently. Bot pasabot lahi-lahi silang mga response, no? As a king or as a kaning gitawag kingdom. Then ang Southern Kingdom, mao ang Judah, kings were from the lineage of David. So klaro kaayo nga kung tan-awon nimo, kumingon kag lineage from David, di ba si Jesus Christ lineage man siya ni King David. So naa ang katarong, no? So and several kings sought to follow the Lord. Asa, like for example, Asa, Jehoshaphat, Hezekiah, and Josiah. But the first to lead Southern Kingdom or Judah is King Rehoboam. Kabalota, si King Rehoboam, no? Anak ni siya ni King Solomon. After nga namatay si King Solomon, siya mo ining puli sa wala pa na divided ang mao nga kingdom. And then pag-abot sa panahon nga naay pagpili ang tao, no? Mao nang gilid ni Jeroboam ang mao nga kaning gitawag og Northern Kingdom. So pero si Rehoboam sa wala pa divided ang kingdom, mao ni ang kaning gitawag nag-lead sa Southern Kingdom. So dirita ang rason nga na divided ang kingdom una sa tanan tungod ra gyud sa kaning gitawag una, syempre naani pa man ni Solomon ani Rehoboam ang katong mga kabuang siyang papa sa una, no? So mao na number 1 nga rason gyud. Ikaduha,
na-trigger sa pagsunod sa tambag sa mga kababata ni King Rehoboam, while ang tambag sa mga katigulangan nga servanthood wala sunda. So, importante day kay no, panambago no, sa atong kaning gitawag og kaning being as a kingmaker ba. Kung imong tan-awon diri, sa Northern Kingdom pod mao ni siya nga naay mga supporting verse akong gikuan diri, gibutang diri kaning sa mga rason no, 1 King chapter 12 nga katong nangayo si Rehoboam og panambagon sa mga katigulangan, then wala siya na satisfied didto siya sa iyang mga kababata. Nangayo na pod siya tambag og katong tambag siyang mga kababata maotoy iyang gisunod og maotoy rason nga ang Israelites ning react sila, no? Para mabahibal-an nato ang story before ta mo padayon. So, sa 1 King chapter 12 verse 19, so Israel rebelled against the house of David unto this day. So, gikan adto no, nang rebelde sila mo na gitawag og na Northern Kingdom ug naay Southern Kingdom. Ang nakapait kay ang Northern Kingdom Israel si King Jeroboam ang nag-lead. Kung imong tan-awon si King Jeroboam no, mao ni siya ang kaning gitawag sa buhi pas King Solomon, ning laya siya, siguro dili siya ganahan sa kaning gitawag pagdumala, pero tanawa gilid niya ang Israel pabalik, pero naa na siya yung mga hidden agenda. Dire nagsugod nga ang mga Israelites nagsimba na og mga kinulit nga larawan. Molten calf, naghimo siya molten calf. Kaya nga naman, ang istorya ani tanawa ang sani kinaugalingon nga kaalam sa tao. Ang istorya ani nganong naghimo siya molten calf kay mangayo siya panambagon sa katong gihimo niyang larawan. Og maunay karon ang hangtod karon nga curse nga napadayon sa mga katawhan nga makigistorya sa larawan. Ang sinugdanan na si Jeroboam, no? Nga gihimo ni King Jeroboam mao nang molten calf, no? Iyang gistoryahan nga unsay mga panambagon nga ihatag sa iyaha, then didto nagsugod nga nagworship sila sa kaning gitawag og imahe. So sa 1 Kings chapter 12 verses 27 and 28, giingon diri, if these people go up to sacrifice into the house of the Lord at Jerusalem, then shall the heart of these people turn again unto their Lord. Naanay kabalakas Jeroboam no, kung sakripisyo daw ang mga tao dito sa kaning gitawag Jerusalem, basig mo balik sila ni King Rehoboam. Whereupon the king took counsel and made 2 cups of gold and said unto them, tanawa, imbes sa hari siya, mangayog panambagon, kay kauban niyang hari, labi na kay ang hari is naay certain point nga lahi gyud sila kaalam kaysa natong mga kaning gitawag ordinary member o kaning gitawag og mga membro sa church. So giingon diri, it is too much for you to go up to Jerusalem. Behold thy gods, O Israel, which brought thee up out of the land of Egypt. Bugal-bugalan pa niyang Ginoo, no? Kato daw molten calf nga iyang giampuan, niingon si Jeroboam, mao daw to ang Dios sa Israel nga nagpagawas nila gikan sa land of Egypt. Pero kung imong tan-awon, ang Dios nga tinuod nga Dios, ang Dios nga mao'y istorya, ang Dios nga mao'y naggiya nila, mao'y Dios nga nagpagawas nila sa Egypt, no? So kung kani nga molten calf, unsaon man niya pag istorya ni Moses, nga Moses kana imong sungkod ibutang sa yuta, no? Para mo mahimong bitin. Then guniti ang ikog para mahimong balik og sungkod. So sayop na daan ang iyang kaning gitawag og istorya diri. So una diri sa kaning gitawag atong punto number 1, the perpetual God. Sa ako nang giingon, ever since pagsugod sa Israel, ang Dios mao'y gabutang og hari, no? So moingon kag the perpetual God sa verse 3 and 4 sa atong gibasa, giingon diri, and he was with her hid in the house of the Lord 6 years, and Athaliah did reign over the land. So ato po ning sutaon, unsa ni nga klase nga pagkababae si Athaliah? Si Athaliah maunay ang gigikanan niya si King Ahab og si Jezebel.
Si Jezebel, unsa ganito? Mao nay real nga kaning gitawag og explanation sa kana bitaw moingon, kinaiya nga dili makaog iro. No, pagkamatay ni Jezebel, bali gikaon siya giro, no? So, pagkamatay na niya. So, giingon diri, and the 7th year, Jehoiada sent and fetched the rolls over hundreds with the captains and the guard, and brought them to him into the house of the Lord, and made a covenant with them, and took an oath of them in the house of the Lord, and showed them the king's son. So, sa laktod nga istorya, no? Tungod kay, before ani nga chapter, gikan pa sa chapter 10, chapter 11, 2 Kings, dito na gasugod nga gipamatay ni Jehu ang katong mga wicked nga king. Kaya nga naman, gasimba sila sa kaning gitawag Baal nga kaning gitawag kind of worship. Unsa man ang Baal? Kanang mga larawan-larawan, no? Kanang mga figure. Kana bang makita nato mga picture? So, kanang mga hinimo sa tao. So, kung imong tan-awon, apil sila Jezebel, no? Kani gitawag King Ahab, gipamatay diri sa chapter 11, no? So, maunang para maka-revenge si si Atalia, para siya mo'y muhari, no? Sa mao nga kingdom. So, ang iyang gimo, gipamatay ang mga royal seed. Pamatay niya, siyempre, kinsa may mo sunod sa kaning gitawag og pwesto sa hari, kung mamatay siya, iyag yung anak. No, murag diri sa tuwa ba, pagkamatay ni pastor, si Pastor JK, or either si Pastor KD, no? So, mao na nahitabo. So, parang walay mo sunod nga hari sa part sa Juda, gipamatay ni Atalia ang mga royal seed. Unya, sa diyang gipamatay niya ang mga royal seed, so naay isa nga gikan pagyud sa iyang kaliwatan nga kaning si King Jehoash, no? Nga anak ni Ahaziah. So kaning sa verse interesting verse kaning sa verse verse 2. But Jehosheba, the daughter of King Joram, sister of Ahaziah. Kung imong tan-awon, Jehosheba and Ahaziah is half brother niya ni si Ahaziah, no? So, took Joas the son of Ahaziah and stole him from among the king's sons. So, iyang gikuha. Gikan sa kaning gitawag mga kaanakan sa hari. Kaya nga naman, iyang gisave mao si ang bata nga si Jehoash, no? Or Joas, no? Same ra na siya. So, sa laktod nga istorya, asa kaning gitawag og ang Dios nato is gitawag siya perpetual God. Kumingon kag perpetual, ang meaning ana is dili gyud kayo nimo siya ma-explain, but giingon sa Psalm chapter 90, no, from everlasting to everlasting. Mao na gitawag og perpetual God. So kay perpetual God man siya, naa na siya sa kalibutan before ang tao gi-create. So mao na siya gyud ang nakabalo nga mo pili sa usa ka hari, no? So mao ning giingon diri, no one can fully comprehend the perpetuity of God, even those who are saved and have eternal life. Kita mismo, no, dili gyud ta katugkad gyud sa pinakasugdanan sinugdanan sa gikikanan sa Dios. Gawas ana mo explain ta nga mao ni giingon sa Psalm 90. But behind ana ba, no? Dili gyud nato matugkad, pero bisa kitang mga na eternal life. So maka-explain lang ta nga nganong makaadto ta sa langit kay naatay kinabuhing dayon, but kana yung pinakalalong pa ana, murag malibog na kaunsaon nimo pag-explain na, no? Labi na nga tos mga unbeliever kaning walay Dios, di gyud na sila kasabot nga atong Dios from eternity to eternity, no? Sa ato pa makiglalis pa gani na sila, sa ato pa ang Dios sa walay kaning gitawag sa gikan sa walay katapusan hangtod sa walay katapusan, so wa siya sinugdanan, no? So mao na ingon ana ang atong Dios, ingon ana kagamanan atong Dios. Mao na ang Dios sa panahon nga kaning gitawag sa dire sa katawhan sa Israel nga wala sila'y hari, nakabalo na ang Dios daan ana. So, morning, He is from everlasting to everlasting. So before ana, sa Romans chapter 11 verse 38, oh, the depth of the riches both of the wisdom and knowledge of God,
how unsearchable are his judgments, and his ways past finding out. 1 Corinthians chapter 13 verse 12, for now we say through a glass darkly, but then face to face. Now I know in part. Notice the word gingon ni Apostle Paul, I know in part, dili gyud full, no? So, sama ra sad sa atoa, bisag naning kamo tagbasa sa Bible, sa kung magisgot gyud kag everlasting to everlasting, part lang atong nabasa, kaning lang naa sa Bible, no? Kay Bible based man ta. So dirita sa kaning gitawag, the perpetual God He is from everlasting to everlasting. Psalm chapter 90 verse 2, before the mountains were brought forth, or over thou hast formed the earth and the world, even from everlasting to everlasting, thou art God. Dios na siya. Gikan sa walay sinugdanan or walay katapusan ngadto sa walay katapusan. So buot pasabot sa wala patang tao, wala pa gihuna-una siguro sa Ginoo nga umulo niya ang abog para mahimong tao, naa na siya. No? Mao gyud nay pinaka kaning gitawag og lintunganay nga istorya. And since he was all things, that's why he knows already kung kinsa ang naa sa iyang kasing-kasing nga ibutang nga king sa Old Testament and pastor sa New Testament, no? Kay dili naman ta, wala na may hari diri sa tuang simbahan, pastor na. So, mao na sa atong baruganan as a local church, kung kinsa ang pastor gibutang sa Ginoo, siya ang atong tuhuan, submitan, hatagan og pag-atiman ug sundon labaw sa tanan. Pero dili kanang labaw sa tanan, pero dili siya mo labaw sa Dios ha. Nga di na lang ka mo basag Bible, di na lang ka magampo kay unsay istorya ni pastor, mao na lang gyud to imong sundon ba. Pero buot pasabot, dili more than God, no? So, a kingmaker is God's sovereignty. That's why no one can question about it. Siguro sa sitwasyon ni pastor karon, siguro uban sa tuwa maka-question ta sa atong una-una, nganong si pastor pila naman ka Sunday wala nato nakita. But naay katuyuan ang Ginoo ana higalag igsoon. Dili ang katuyuan ana para naay mo mubudhi niya dire, mubarog dire para budhian si pastor, kun dili gitudloan ta sa Ginoo og pasensya. Kay kung wala tay pasensya, damor nga kaning gitawag og damor nga naatay kaning question nga daghan sa atong kasing-kasing, no? So morning, a kingmaker is God's sovereignty. So sa kuana gahom na siya sa Dios. Dili ta ka question sa sovereignty sa Dios. Gingon sa Isaiah 45:9, woe unto him that striveth with his maker. Siya nga nakiglali sa iyang magbubuhat. Let the potsherd strive with the potsherds of the earth. Shall the clay say to him that fashioneth it, what makest thou? Or thy work, he hath no hands? So, dili pwede makaingon ang clay sa nagbuhat nga tao. Mingon siya, unsay buhaton nimo tao? No? So, mura nagkita ba? Gibuhat ta sa Dios, mo nang dili pud ta ka question sa Dios nga, nganong gibuhat man ko nimo Ginoo? No? Nganong iyon ani man Ginoo? Nganong iyon ani man ang dagan sa church namo Ginoo? So, mao na akong ginaingon, siguro mas makat-on patag pasensya. No? Kaya lisod biya kayo, wala dili nato makita si pastor unya. Kung dili ta magbantay sa tong una-una, di ta magbantay sa tong kasing-kasing, posible nga kaning gitawag og mangita taglaing pastor, no? Pero kung ako po ibutang yung pastor, akong i-publicly announce, dili ko mo pasalig kung ngunana mintras naa pa si pastor, no? Grasya sa Ginoo, ang akong commitment sa Ginoo pagpaluyo sa alagad sa Ginoo. Magkinaunsa ang church, naa akong commitment sa pagpaluyo sa alagad sa Ginoo. Kay mao may gikuman pud sa kuha sa Dios, no? Pagpaluyo, dili nga kana bang kuhaan nato katungod ang pastor. So, mao ning giingon diri, God knows the process of His king. Kabalo ang Dios sa proseso ni Pastor JK nga giagian karon. Mao na sa Jeremiah 3:15, dili nato ikalimod, giingon sa Jeremiah 3:15, I will give you pastors according to mine heart that will feed you with knowledge and understanding. Now karon, nganong pastor man ang giingon dire, nya karon wala man si pastor. So, mao bitaw nang maayo gyud kayong Ginoo.
tanawa, pag take over ni pastor, pag siya na nahimong pastor, nag-sit siya, kaning gitagaan siya wisdom sa Ginoo, na mga preachers, na ay mulid sa kaning gitawag og na ay mulid sa pagpanudlog mga bata, sa soul winning drive, or asa kagibutang sa music, orchestra, giarin sa Ginoo. Kaalam na nga gihatag siyang alagad sa Ginoo before may tabo nga si pastor ngunana. No, wala ko wali aniya kay para si Pastor JK para forever na siya nana kundili para paghapin sa atong kasing-kasing ug hunahuna. Kay dili malikayan. Yes, tinuod na. Dili malikayan as a member nga maghuna-una ka ba deeper nga nganong wala man si pastor ay unsa man kay unsa man ka dayon kung di ka makabantay pagyud ang imong question sa imong kasing-kasing kanang lain na o din mo gawas na bagid na sa atong baba, no? So mao nang giingon sa pulong sa Dios, like King Jehoash, when the devil Athaliah killed all those royals, said, there are Jehosheba and Jehoiada, the priest, keeping and making the king protected. So pangutana, sa sitwasyon ni pastor karon, ato ba siyang giprotektahan? Ato ba siyang padayon ba nato siya kaning gitawag og keep sa atong prayer? Ato ba gihapon siyang gihimo nga atong pastor, atong king, no? So mo nang giingon diri sa pulong sa Dios, simple ra kayo ang ipasabot kung maabot ang sitwasyon nga lisod sabton, no? Naay mga panahon nga lisod gyud sabton. Lisod sa sitwasyon ni pastor, yes, ingon gyud ka lisod sabton ang sitwasyon ni pastor. Pero siguro tungod sa sitwasyon muna gingon padayon ang atong kaning gitawag og ato siyang giprotektahan, gitaguan nato siya pinaagi sa prayer sa atong kaning gitawag gikan sa kamot sa kaaway. I know nga naay kalabutan pod ang kaaway ani partly, no? So mao nang unsaon pagdaog sa atong king, unsaon pag proklamar sa atong king nga nagmadaogon siya kung kita dili nato siya protected, wala nato siya backup, no? So mao nang giingon sa pulong sa Dios, protektahan siya sa kaaway, no, sa pagampo, pagdasig ug pagprovide. Yes, salamat ko sa Ginoo, sila Mami Doc, sila Ate Merlin ug kinsa pa tong mga preachers kagahapon. Giistorya nila sa Pastor JK in which kana mo'y angay buhato nato mga members, no? Or dili man ka makaistorya sa imong pastor personal as your king, no? So through chat or pangumustahon nimo. Kay basin daig mao na nga way nga madasig ang alagad sa Ginoo, maningkamot siya kay kaning gitawag di ba sa panahon si King Saul nga luya siya unsay gigamit sa Ginoo ni King Saul, di ba? Music, throne ni David. So sa different situation sa ato ang Kristohano na ay gamiton ang Ginoo. Basin di ay kanang pagdasig nato, pagistorya nato sa alagad sa Ginoo, mao nay makapa-ignite sa iyahang kaning gitawag kadasig nga mulid siya nato ba kaning gitawag og sa walay kay karon sa sitwasyon ni Pastor JK tungod siyang sakit na siya fair na siya murag preservation nga mo wali kay nga naman gawas anang mabasig matumba siya mo kalitra pod siya kalipong, no? So mo nang importante kayo nga ato siyang gina-backupan. Atong ipakita siya, ipa-feel siya physical nga kanang gitawag wala ta nakalimot sa iyaha ba, no? Kay sometimes man God, yes, maunay pinakalisod sa pastor nga kana bitang usahay labi na naay pangitabo sa church, discourage kay siya. Dayon amura bag walay mo lift up sa iyaha, no? So mao na kami, even kami dili man gyud mi kada adlaw mag-istoryanay dire pero through chat, pastor gampo biya mi nimo pastor ha. Pastor dasig lang pastor. Siya pod mingon po na siya sa dasig lang preacher ha. Padayon ta preacher. Oh, buot pasabot naghatag tug kadasig sa ako nga mabuhi akong espirituhanon nga dili ka buhi kinabuhi no? So ibutang pod nato nga si pastor, ang atong pastor is or atong king bata pa or atong pastor mingon ka physical, sige atong tugutan, no? But spiritual. Pero kung imong tanawon the other side, dili ba mo makapasalamat nga atong pastor wala naglaag-laag didto sa ubang dapit, no? Maglustay sa kwarta, magdalag checks didto. Ang atong pasalamatan bisag usahay dili nato siya makita dire pero naara siya ba
naningkamot gihapon siya puyo nga yes, maingon siya usahay nga bisag malipong siya mo basag Bible, naningkamot gihapon siya basa. Naningkamot gihapon siya ampo, no? Kung tan-awon nimo si pastor karon ning samot siya kagwapo. ning gamay man siya, no? Pero mo nay grasya sa Ginoo, mo nay prayer nato. I don't know sa inyo church, akong prayer gyud kay pastor is magamit pa siya dili lang diri sa tuan church sa laing mga churches. So, the fact Jehoash maopay pagkataon niya kung imong tan-awon ba ang kaning gitawag being a kingmaker, dili gyud na siya magpasabot nga kanang makapuyan bitaw ka, no? Kay si Jehoash diri og gikan sa pagkataon niya hantod sa 6 years gitago siya dito sa bed chamber, no? Kay ngano man dili siya gusto nga mahibal-an ni Atalia, kay patyon siya, dili siya gusto nga kaning gitawag og kaning dili sila gusto nga mabaniog nga naay anak sa hari nga bag-ong gikatawo nga mabaniog ba kay ngano man delikado ang iyang kinabuhi. Pero tanawa, alagaan pa si King Jehoash, no? Need pa niya og nurse yaya nga moatiman. So mangutana ko sa atoa, nag-atiman ba ta sa atong pastor? Kana bang miingon ikaw may mag-serve niya? Wala, no? But nakaatiman kasi mong pastor through prayer. Pastor naman, Lord, tabangi taon ang pastor. Lord, tagaay taon siya kaalam, Lord, sa iyang mga pagkakanon. Lord, tagaay taon siya kusog, Lord, sa panahon nga mo tindog siya, dili siya malamba, no? So ingon ana ang atong pag-atiman sa atong pastor. Dahil kung naatay tsansa istorya mo. Actually, basig makaingon mo ba? Unsa na si pastor stricto naman kayo, di naman gyud mugawas siyang kwarto, mugawas biya na siya sa tinuod lang kung naay moana diha, no? Dili lang gyud siya magsigig pundo sa gawas kay naay time nga malipong pud siya, no? So mao na nga si Atalia nagpaabot ra pod nga makabalo siya kay ani nga time for 6 years Atalia sa diang humanyag pamatay ang mga royal seed, siya maoy ning reign sa Juda, no? Tanawa ang wicked nga kaning gitawag Atalia maoy ning reign hangtod 6 years kay 7 years naman si Jehoash ning reign as king. So the other side ba kay youth month man pud ro, no? So karon ra pud ko na refresh nga youth month dayron. So dili day question ang pagka leader, wala day ga depende sa imong edad. Bisag bata pa ka pwede day ka himuong leader sa Ginoo, no? So like ni Jehoash dire. So mao nang giingon sa pulong sa Dios nga siguro si King Jehoash gialagaan pa for 6 years, then 7 years ay sa pa siya ning reign as king. So ang pangutana, gikan si pastor na sakit or dili man pud kada bulan, ning abot na bagtuig nga ingon ana siya wala pa, no? So murag usahay atong pasensya, murag mubo na kaayo siguro. Nga unsa naman ni si pastor ay wala na may gawas-gawas ay. Pero giingon sa pulong sa Dios, dapat importante kaayo nga kaning gitawag og naatay kaning gitawag og pagbati pod sa alagad sa Ginoo, sa atong king. Being a kingmaker, no? So giingon dire mao sa ako nang ginaingon maong giplastar sa Ginoo kay wala ta kabalo unsay mahitabo sa unahan. Og lo and behold ang nahitabo ni Pastor JK karon og maunay katuyuan sa Dios nganong nag-set up ang Dios gipadayag ni Pastor JK nga naay mga preachers, no? Naay mga Sunday school teachers kay ngano man kita ang muhulip sa kaning gitawag sa in behalf ni pastor. So mao na nga importante kaayo atong pastor kanunay natong ginabak-apan, no? So dili nato butang doubt ang atong mga panghuna-una. So kanilang usahay, no, murag mohatod tas tong offering dire malipay na siguro sa pastor ani, no? Labi nagbugdo kayo ang kanang kuan sobre or puno ta dire sa church atong nauna madasig na siguro sa pastor ani. Pero higala igsoon dili ra biya na may makapadasig sa pastor. Kana bang naamoy physical nga communication ba, no? So mao nang importante kaayo isa pud na sa makapadasig sa alagad sa Ginoo. Kung imong tan-awon Pastor JK is not Pastor Chris.
Pastor JK dili siya sama ni Pastor Chris nga kung naay mga problema, mabugatan sa problema nga siya pa mo initiate og tawag siya mga igsoon, siya mga kaubang pastor, pero si Pastor JK kailabi atang Pastor JK ha. So mao na nga importante kayo nga kita mo ay mo extend sa atong kamot, kita mo ay mo extend sa atong personal nga kaning gitawag pakigistorya ngadto niya, ato siyang kaning gitawag i-fellowship. Salamat ko dire na ay group sa pickle bowlers dire, no? Every Tuesday, then yang gabi siguro nagpaihaw ra ba ko 100 ka manok kinsay mo dulag pickle bowl, joke lang ha, basig ngani mo tanan. Bitaw sa mga pickle bowlers, no? So mao nang importante kayo kanang fellowship makatabang na sa church as a whole, labi na sa atong pastor. Dili lang sa inyong attendance nga naa mo karon, no? So mao nang being aking maker, una sa tanan, the perpetual God, dili kay kaning gitawag kay siya man ang from everlasting to everlasting. Letter B, He revealed the deep and secret things. Sa Amos chapter 3 verse 7, gingon sa pulong sa Dios, surely the Lord God will do nothing but He revealeth His secret unto His servants the prophets. Ang pangutana, naa pa ba ang prophets karon? Naa pa ba silang Moses karon? Prophet Nathan, Prophet Samuel, wala na. Ang alagad sa Dios. So naay mga butang sikreto nga mga butang nga didto ipadayag sa alagad sa Ginoo. Di ba kabantay mo during Pastor Chris, even ni Pastor JK, kabantay mo istorya sila nga naay mga lahi ba nga mugawa sa ilang baba nga moingon ka nga lahi pud to iyahada. Yes, tinuod ni siya. Sa una si Pastor Chris against kay mga pastor sa mga Triple M, no? Nga na magwali si pastor may isgutan sa ubang simbahan. Muyamiid na ubang pastor pero karon bitaw kay grasya sa Ginoo kay kinahanglan man pug fellowship sa other pastor, no? So ning kuyog-kuyog ko na Pastor JK sa mga prayer vigil, Pastor Jerry. So karon may isgutan sa prayer vigil nga Triple M, 4M, 5M na gani ilang gi-revise. So kaingon ko ba nga grabe buhi gyud kaayo ang kuha ni Pastor Chris, oh? Mga ligasiya ba? Kay ngano man bisag kabalo si Pastor Chris nga against ang mga tao pero iyang gipadayon kay ngano man maoy makaayo sa tao. Mao nang ang pangutana, ang pulong sa Ginoo makaayo ba sa atoa? No? So bot pasabot giingon sa Book of Amos na ay mga secret nga mga butang kato sekreto to sa alagad sa Ginoo nga iyang mga katawhan dili magpabilin nga kanang gitawag og sulugoon sa kaning mga unbeliever kundili through Triple M i-bless ang katawhan sa Dios. Mao to secret things to nga gipadayag sa Ginoo kaniadto. O karon as well as karon ang Ginoo wala na usab maorasad ang Ginoo karon nga maoy mo lead ni Pastor JK og sa matag usa nato sad. So mao nang a kingmaker believes in what his king or pastor can do. Yes, atong iampo nga Lord naa pa may mabuhat among pastor, Lord pwede pa nimo siya gamiton sa dili lang sa amo ang church, sa ubang mga churches kay ngano man katong nagwali siya mga camp sa una gigamit biya ang kinabuhi sa atong pastor sa mga kabatanunan, dili lang diri sa atong church, sa other churches sad. So mao nang atong iampo nga kaning gitawag og Lord until kanus ayaw lang pud paabtag 7 years Lord, no? Kaning rin naman si Jehoas ani. So, ang among alang Lord nga tabangan nimo among pastor, among king, no? Ephesians chapter 4 verse 11, and he gave some apostles sa church niya. Si Apostle Paul nag-ingon na ni, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers. Mao ni diri sa church, si doktora dili na pastora, ayaw ninyo katong sa mga bago ayaw nyo tawagag pastor si doktora, pastor, ayaw. Kay kuan teacher ni kining giingon apil ni sila sa teacher nga giingon sa Bible. So for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Now karon gi-edify ta, gipalig-on ta, gidasig ta kitang body of Christ. Ang pangutana, ang head sa body mao may wala na dasig. Kay wala man pud nato dasiga. No? So bot pasabot ang atong mga words of wisdom diha, mga gamay nga initiative nga kuan makahatag nagkadasig actually sa alagad sa Ginoo.
Kung pag-ingon ni pastor sa ako preacher padayon ta. Nadasi gani ko ato nga word lang nga mo padayon ta. No? So dili kay alagad siya sa Ginoo, pwede sa ato ang mga membro gamiton ta sa Ginoo nga makapadasig sa atong pastor. So mao nang Daniel chapter 2 verse 21 and 22 gingon sa pulong sa Dios, and he changeth the times and the seasons. He removeth kings and setteth up kings. So mao ni sa Israel no nga ang Dios nag-remove og mga hari kay na may mga hari nga wicked. No, siguro siguro kung mo-recommend ko ninyo magrebelde mo sa pastor. Kung si pastor dia naghimo na siya kanang bulawan nga kinulit no dayon mao na iyang giluhod-luhuran, then during Sunday yan ang dadon dire kana ako'y mo lead ninyo pagrebelde, pero as long as ang alagad sa Ginoo nga nagpabilin sa katarong, nagpabilin sa iyang kaning gitawag kaning gitawag og dignidad as a pastor. Siyempre, dili lang mahimo ang responsibility tungod sa kaning gitawag sitwasyon, pero mao na ginaingon nga dili nato butangan og doubt ang atong hunahuna kasing-kasing. He revealeth the deep and secret things, he knoweth what is in the darkness, and the light dwelleth in him. So naagyod sa Daniel chapter 2 verse 22, he revealeth the deep and secret things ngadto sa alagad sa Ginoo. Mao na importante kaayo, mao na need gyud nato ang pastor, no? Kay napoy mga butang usahay nga directly naay mga butang nga directly ipadayag sa pastor, dili automatic sa tuang mga member, no? Mao bitaw na mangayo tag panambagon sa tong pastor, no? Kaya lang karon mao ni sitwasyon sa tong church karon, mura lang gyud siya murag sa mga council, paralyzed ta ba kay di man ta kaduol diya sa tong pastor, no? Pero akong ingon sa inyo ha, mintras di pa ta kasulti siya sa kanang gitawag og mga problema ginato, pero atong dasigon atong pastor, no? I-fellowship. So, giingon sa pulong sa Dios, mao nang ang suportaan, alalayan ug iampo kanunay atong pastor. So, isa pod sa makatabang sa pastor kaning dili nato hatdan pirmi og mga negative nga mga kanang gitawag feeding, no? Usahay maunay makaluyag samot sa tong pastor. Ngano man, daghang mga negative, daghang mga baba nga gapula lang, galambi lang, sige hatod siguro istorya or unsa ba ka madunggan ni pastor. So kuhaon na to na diri sa church. Kay ngano man maunay makadaot sa church, maunay makaguba sa church. Kay ngano man before nabungkag ang church sa una, even prayer vigil diha gid mo kuha mo magistorya tong mga pula og ngabil sa una ba nga walay control. Nga kuan mamuhi lang tagwati ani para madato ta kay mao may ingon ni pastor. Pero lahi na di ay ang naa sa ilang the back of their mind. Gi-question na nila ang tinguha sa lagad sa Ginoo. So mo nang nganong ako ning gihimo kay ngano man being a kingmaker dili ta ingon ana. No? So a kingmaker is a problem solver and burden bearer. Dili lang sa mga membro, kamo mga sympathizer, mga visitors. Pwede biya mo mahimong burden bearer sa inyong pastor, no? Kana lang makita mo inigsulti sa inyong ngalan dire oy atong i-welcome si kuan. Mahimo na biyang magaan ang loob ni pastor ana. Makuha-kuhaan ang iyang problema. Then pagka next Sunday, naa pagyud mo, masamot pagyud nga madasig ang lagad sa Ginoo. So mao na gikinahanglan nato as kaning gitawag kingmaker, no? So problem solver and burden bearer, not a contagious sins carrier. Unsa nang contagious sins carrier? Kaning manggong gossip usahay sa church. Kaning galama-lama lang ba sa church, pataka lang kag istorya, pataka lang kag hatod istorya, maunay makahugaw sa church ug maunay makagubot sa church, no? So ikaw pong giistoryahan, kung naa po kay istoryang dunggan, ikaw na lang po'y musulti niya. Kay basig wala pa po na yung tubo. Brad, ato ning hunungon, Brad. Kay dili man ni makaayo sa church, Brad. Maghatag raman ni kaluya sa pastor, Brad. Maghatag raman ni kaluya sa mga nagtinarong, Brad. No? So, mao nang need nato ang panambagon sa atong pastor, labi na sa mga butang sa atong kinabuhi usahay na atay dili masabtansad. Yes, dili ikalikay. Nga napod tay mga butang nga kaning gitawag dili masabtan. Pero huna-hunaa daw, kung nakabalo si pastor na kay mga butang nga dili nasabtan, naluya ka, na discourage ba? Baka, di ba? Ang pastor
mo chat sa imuha, mo tawag sa imuha. Brad, dasig lang Brad, nagampo ko nimo Brad. Kanusa man na nimo gihimo sa imong pastor? Amingon ka ba nga, pastor, nagampo biya ko nimo pastor ha? Pastor, padayon ta pastor ha? Yes, do dili man may permi maka-istorya dire tungod lagi sa sitwasyon nga mas maayo pa ni pastor nga naara siya sulod kay basig matumba niya siya, maglakaw-lakaw siya. So, pero nag-chat ko ana niya, labi na ka naman mananghid, and kanang usahay, mingon ko, pastor, padayon ta pastor ha, ang gampo minimo pastor padayon. Kay nga naman, maunay kani gitawag makahatag og kadasig sa usag-usa nato. Naginampuay ta ba? Dili kay nilamunay ta. No? Dili ta kingmaker ana. Unsa man ta nga klase nga member? King killer. No? So mao nang importante nga a kingmaker is a unity builder, not a factions maker. Kana bang mag-insinuate ka sa usa ka tawo, magdala kag istorya nga dili mao, para lang gyud nga kaning tawhana dili na gyud makig-fellowship aning tawhana. So ngano man na tungod sa hidden agenda sa imong daot nga kasing-kasing. No? So dili ka kingmaker, no? If you are a division builder, ma-divide ang mga tao, imbes nindot nta kayong fellowship sa matag tao, pero imong gi-divide ang fellowship nila kay ngano man. Either naa kay mga kanang gitawag insecurities diha, either naa kay mga dili nga maayong gibati diha, either naa kay dili maayo nga nadunggan diha o gibutang nimo sa imong kasing-kasing. No, importante kayo nga being a kingmaker dili ta ingon ana, no? Dili tay dapat unity builder, dili faction maker, insinuation teller, even division builder. Kay ngano man, protektahan nato atong church. Kaya na ay mga bago, grasya sa Ginoo na ay mga sympathizer nato na ningkamot po taon ni silag simba Sunday kay para madasig, no? Ma-motivate sa pulong sa Ginoo. Unya karon, kung nana ta, kung dili ta mag-katon, dili ta motubo espirituhanon, way, padulngan atong church. Plus, wala pa atong pastor, dili pa siya makalead na ato, dili pa siya makaistorya na ato from day to day. So, unsa mao na giingon, kanya-kanya na lang ta. Dili man na may tumong sa Ginoo. Unity man ang tumong sa Ginoo. Mao na dapat kung kingmaker ka, dapat unity builder ta. No? Kay isa na sa makahatag og kadasig sa alagad sa Ginoo. He removeth kings and setteth up kings. Mao na akong giingon no in chapter 9. Jeho, king of Israel, Anasiya in Judah. So sa chapter 10, 29 to 31, giingon dire, si Jeho, gidestroyed niya ang tanang mga katong Baal worship, no? Katong out of Israel, katong mga king nga nag-worship sila ni Baal, Baalim worship. So, kay nga naman, sa verse 29 sa 2 Kings chapter 10, giingon dire, howbeit from the sins of Jeroboam, notice the word, from the sins of Jeroboam, kay siya ang ga-start sa mao nga sala. No? So, mao na, kung ang usa ka kaning gitawag og usa ka kaning gitawag tao nga molid, kaning gitawag og sa mga katawhan sa Dios nga in a wrong way, paingon na sad gyud po diha. Dili na to ikatingala, no? Dili na to ikatingala. Makadungog ta nga ingon ani ang gibuhat sa katong mga tawo nang gawas dire. Pero ang pangutana, sila lang ba? Basin kita po dire. No? Wala na nagsubay sa Bible. So, mao na importante kayo ang kaning gitawag pagpadayon diha sa kahiusaan sa church. Being a kingmaker. Kay ang Dios man ang naghimo or nagbutang sa hari or pastor, dili tao makapahawa sa hari or pastor, kun dili ang Dios. No? Atong ibutang sa una-una, si pastor, successor siya ni Pastor Chris, so ang Dios may nagbutang niya. Subot pasabot, naay katuyuan ang Dios sa tanan nga panghitabo gikan paglingkod ni transition, paglingkod ni Pastor JK hangtod until now. So naay katuyuan ng Dios. Bisan pa ang tao daghang valid nga rason nga pwede moingon siya nga ato na lang siguro ni pulihan sa pastor. Ayaw kay ngano man mo nay giingon nga as long as buhi pa ang atong pastor, unya ingon ana atong buhaton sa atong pastor, ang Ginoo mo take side ra ba gyud siyang alagad. Ato ra pud nang anihon sa unahan, no? So
Ikaduha, the persons of God. Kabalo man ta, kumingon ta persona sa Dios, Trinity. Kay being a kingmaker, ang Dios nagbutang siya hari, importante kaning tulo ka persona sa Dios. Unsa man ni? Una, kaning gitawag og a kingmaker is no one can hide from him. Psalm 139 verses 7 to 12. Whither shall I go? Giingon ni King David diri no, I go from thy spirit, or whither shall I flee from thy presence? If I ascend up into heaven, thou art there. If I make my bed in hell, behold, thou art there. If I take the wings of the morning and dwell in the uttermost parts of the sea, even there shall thy hand lead me, and thy right hand shall hold me. If I say, surely the darkness shall cover me. Tiyaw mo na, gusto siya mutago, gusto siya nga dili siya makitaan sa Dios, bisag adto siya sa ngit-ngit, na-highlight nga mudanag niya para gid dili siya makatago. Bisan pag mo ni giingon, adto ka sa langit or adto ka sa langob, palayo ka sa presensya sa Dios, naa ang Dios, no? God the Father, una, the persons of God, letter A, kaning God the Father. Unsay trabaho sa God the Father? Overseer. Proverbs chapter 15 verse 3. Behold, the eyes of the Lord are in every places, beholding the evil and the good. Excuse me. Kung miingon kag beholding the evil and the good, so ang Dios nakakita sa matag usa nato, sa matag kasing-kasing nato, sa matag unsay gibati nato diha, as well as nganong importante siya being a kingmaker, no? Ang persona, tulo ka persona sa Dios. Kay at least ang Dios nag-oversee siya siyang alagad. Kanunay siya nagsubaybay ba, wala siya nagpasagad, no? Even siguro sa sitwasyon sa atong pastor karon, ang Dios wala nagpasagad. Sa atoa as a member sa pastor, no? Sa ato ang pastor, ngano man, ang Dios nagpakig-istorya pod kay pastor. Kay ngano man, nagtan-aw siya. Wala natulog ang Dios. So mao ning giingon dire 2 Corinthians chapter 5 verse 10, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according to that he hath done, whether it be good or bad. Unsa gani? Proverbs 15:3, ang Dios nagatan-aw ra sa langit kung unsay imong gibuhat, maayo ba og daotan. Then moabot ang panahon nga for we must all appear. Kung ibutang pud sa tong una-una ba, nga moingon ta nga, basig kuan ra ni kang pastor, no, basig kaning gitawag og basig dili lang jud niya ma-overcome ba. Ibutang ta, pero ang giingon sa pulong sa Dios, for we must all appear before the judgment seat of Christ. Dayon sa Hebrews 13:17 kabalo ka kaning verse mao ni kaning gitawag og verse nga makaingon ka ba nga bitaw, no, kaning nga verse dire, as a church member mahimo kang king maker ba. Kaya nga naman, giingon dire, obey them that have the rule over you and submit yourselves. Dili man ka mahimong king maker kung dili ka mo obey og dili ka ma-submit. Kay ang king maker man god, dili man gyud ikaw mo pili sa king or sa pastor, pero kana ba nagsuporta ka, nag-alalay ka, nagpagaan ka sa load sa pastor, mao na ang king maker as a member, no? So a kingmaker watch over his king or pastor. Letter B, God the Son. Dire patas Trinity, God the Son, Jesus Christ. Si Jesus Christ, sanctifier, savior, and kaning gitawag mediator siya. 1 Timothy chapter 2 verse 5. So, he mediate between God and man, no? So, a kingmaker is middling with his king, pastor, and his people to God. Nakig-mediate ang Ginoo sa tuwa eh. Sa atoa karon nga wala ang atong pastor, nakig-mediate si Jesus Christ karon sa God the Father. Amahan, protektahe sila. Nagpadayon sila, amahan. Bisan usahay, nabalda ilang pastor, wala nila nakita sa church, pero nagpadayon sila, protektahe taon sila, Lord. No? So, mao na ang role ni Jesus Christ, sanctifier. Mao nang ikaw nga makasasala, nganong naa ka karon dire, dili nga para mahimo kang perpekto, kundi para madasig ka nga naay Kristo nga namatay gilansang dito sa cross, nagpaaga siyang hamili nga dugo para mabayran ang atong sala. Mao nay purpose sa Dios nganong
una sa tanan siya ang kingmaker. No? So, siguro si Jesus Christ kung tawhanon lang, no? Kung tawhanon lang anaan niya ba? Murag mabuang siguro siya sinabot sa tao, no? Kung tawhanon lang si Jesus Christ kay malibog man gyud. Kung tawhanon lang, even kita usahay malibog biya ta. Naay mga Kristohanon usahay nganong until now gihapon ni sila na usab. Until now nganong nagpabilin gihapon ni silang mga kalaki. So, kay ngano man giingon sa pulong sa Dios makalibog oy. So, kung naa pa ta aning mga buhata, you are not a kingmaker, you are a king killer. Kana bang di gihapon ka mo sunod sa pastor, di gihapon ka mo submit, di gihapon ka mo obey, no? And then kanang gitawag kabalo ka nga sala, imo pag yung buhaton. So, mao na importante kaayo nga hibaluan nato. Letter C, God the Holy Spirit. So sa John 14, 16, 17 to 18, makita nato unsay trabaho sa Holy Spirit diri. Ug mao na ang atong iampo nga Holy Spirit i-guide biya among pastor. Tudloi biya pastor, si pastor. Badlo nga biya si pastor. Kung sa panahon nga dili na pud maayo, no? Kana maoy atong prayer. Dili kay pulisuko na to si pastor. Unsa man ka pastor? Wala naman kay pakita pastor. Dili na siya maayo, no? Even sa atong una-una, kay kaning atong una-una usahay maura ba ni maayo kay mosagap og mga dili maayo. So, no na importante kayo nga always guided ta sa Holy Spirit, no? Mo pray ta in spirit. Dili ta mo ampo diha sa unsa nang giatubang nato, no? Basig sa mga bisita kana mag invitation of prayer dire mo ingon mo nga giampuan ang pastor, giludhan ang pastor dili ay. Nagampo na sila, nagatubang sa kaning gitawag altar kay nga naman nasayod mi nga nag-invite ang pastor pero ang among prayer direct ngadto sa Dios. Wala may bisan kinsa nga giludhan dire, no? So mo na importante kayo. A kingmaker is teaching, guiding, comforting, and reproving his king. Mao na yung advantage sa ato ang mga member. Mao nang dili ta magbutang doubt sa atong nauna kay ngano man mubadlong ang Holy Spirit. Kung moingon ta nga sayop gyud ni siguro ang pastor. Iampo nga si ang Holy Spirit mubadlong ni pastor. No? So mao nang kanilang musitol siguro tani spiritual compromise can have long-lasting consequences. Aniho nato sa unahan. Unsa nang spiritual compromise? Daghang mga siguro kanang mo compromise ta sa kalibutanong paagi ba? Then ang espirituhanong butang atong tabunan sa dautan nga pamaagi. So kaning giingon dire long-lasting consequences ato gyud na siyang anihon sa unahan. No? Kaya nga naman, maunay kaning gitawag dili gusto sa Dios nga matag usa sa tua na atay gitawag little compromise maunay mo ganoy sa atong espirituhanong kinabuhi nga madrenta. Bahalag discourage ka. Bahalag ka nang gitawag og bahalag mura na kagi tabunan og kalibutan. Padayon lang gihapon sa pulong sa Ginoo. Padayon lang gihapon ampo. Padayon lang gihapon pangalagad sa Ginoo. Kaya nga naman, maunay makapadasig sa imuha. Usahay, di ka kasabot sa mga tao, padayon ra gyapon kay naay Dios. Dili man ang tao atong gisimba, atong gialagaran, no? Number 3, the people of God. Letter A, prophet used by God as king maker. So, ang prophet kaniadto sila prophet Samuel, gi-anoint niya si King Saul and King David. Ang pangutana, kay si prophet Samuel, propeta may nag-anoint ni Samuel og ni Saul og ni David, perpekto ba si Saul? Dili ay na mga palpak oy. No? Si King David perpekto ba? Dili ay. Propeta na ha. Si pastor, kinsa may gakuan ni pastor, ga-anoint ni pastor. Una sa tanan, ang anointing gikan na sa Dios. Anointing from the Holy Spirit. Mao bitaw ning 3 persons gikinahanglan sa being a kingmaker. Ngano man, mao'y mo oversee, mao'y mo sanctify, mao'y mo lead, mo guide, no? So, prophet Nathan helped establish Solomon as king. Si prophet Nathan nagtabang siya ni Solomon until sa time ni David, no? Diyang nakasala si David. Di ba katong niingon siya sa phrase nga thou art a man? Until sa panahon ni David, naapa siya. So, Jehoiada, kanini interesting ni kay mao ni atong gibasa dire. Kung imo ning tan-awon sa whole chapter 2 Kings chapter 11, makita nato dire nga giingon sa pulong sa Dios nga
Jehoiada protected and crowned Joas or Jehoas as king. So, kumusta man mga Kristohanon? Si naabatay kasing-kasing nga si Jehosheba o si Jehoiada as Jehoiada nga mo protect og mo korona sa usa ka hari. Unsa nang pagkorona? So kana bang yes, tinuod atong pastor wala man siya nagkinahanglag appreciation. Every time nga naa siya ay mahimo nga maayo, wala siya nagkinahanglan og appreciation sa tanan. Pero basin ba ang nasagap ni pastor puro rapod mga negative na lang gikan sa atoa dayon wala gyud tay mga little appreciation sa mga butang nga gihimo sa Ginoo sa dihang siya nay pastor. Ha? Subot pasabot mao na gitawag og si Jehoiada naabatay kasing-kasing nga like ni Jehoiada nga ning protect siya ni Joas or Jehoas as king. Iyang giprotektahan. So mao na a kingmaker is the one who is committed. So mao na 2 Kings chapter 11 verse 17 no giingon diri sa pulong sa Dios. Giingon diri and Jehoiada made a covenant between the Lord and the king and the people. So si Jehoiada dire priest lang ni siya, dili ni siya ang hari. So sinaligan siya sa king. Pero before siya gisaligan sa king, ning tabang pabiya pud siya atiman sa king. Nakuha niyo akong buot ipasabot, no? So buot pasabot asa kaning gitawag og member, importante kaayo nga nakahatag pud tag kaning gitawag og pag-care sa atong pastor. Mao nang during birthdays tong pastor no, hapit na naman birthday ni pastor. Diha nato makita ang unsa ang atong pag-care sa atong pastor. No? Dili po nato lisod po kaayong makadugyot-dugyot atong pastor mag-visit, no? So mao nang importante kaayo nga diha ma-feel sa atong pastor nga atong gi care pod siya ba. And Jehoiada made a covenant between the Lord and the king and the people. So naay covenant. Mao na giingon nga a church member, kingmaker is kaning gitawag siya, committed siya sa Dios una sa tanan. Na siya commitment ba? Nga unsang kinabuhi Lord, padayon ko paluyo sa alagad sa Ginoo. Lord, kinaunsang kinabuhi Lord, bisag among pastor. Yes, the reason why, number one, nganong gilid po ko sa Ginoo, nga kiguban ko ni Pastor Jerry kay dili malikayan sometimes nga mga pastor na ay mga kaning gitawag og dili maayo ba nga madunggan sa uban dayon murabag i-conclude pud nila. So mo nang at least na ako mao nay number one pod nga maka istorya pud ko nila sa side ni pastor. Kay lisod po kayong makundem ang atong pastor anton maabot sa tibuok hadtod laing lugar dayon ingon ana na dayon ang mahitabo sa atong church. No? Lain na kay pananaw sa uban. So nakuha niyo akong bote pasabot. So mao nang sa ato mga membro, importante kaayo nga magdinasigay ta, dili ta magkinit-kitay dire, no? So church member used by God as kingmaker. Hebrews 13:17 is a church is mao ni siya ang kingmaker verse nga moobeta, mo submita, and then when we make our king or our pastor happy. So mao na nga sa bulaton sa Dios, importante kaayo nga dili ta magpagamit sa yawa, damor nga magpagamit ta sa Ginoo pagpaluyo sa alagad sa Dios. No, pagpaluyo sa tamatag ministry. Kung imong hunaon biya no, kaning mga naggunit sa ministry diri, kapoy na biya ni sila from Monday to Friday, ang uban ani Saturday, bunog na kay silang mga duty pero nganong naggunit manggihapon ni sila ana nga ministry nga walay kana bitong pagtan-aw sa on kanang interest. Nga naman, kinasayod sila nga naay Dios nga mo reward nila. Og no wonder na apoy mga grasya sa Ginoo dire nga gipang-bless sa Ginoo pinaagi sa pagpadayon sa mao nga ministry. Mao na nga be aware matag usapod sa ato being a kingmaker kung naa kay ministry nga gihawiran ayaw ipadako ang imong kaugalingon. No? Dili nato himuon nga natay ministry nga gihawiran ipadako nato atong kaugalingon kay ngano man di ta kabantay ana. Basig staff lang ang imong daoton, pirmero, maabot ang panahon, moadto na ka sa pastor ang imong daoton. No? Kaya mao man ay trabaho sa yawa. So mao na importante kaayo nga a kingmaker member is uplifting the pastor, dili iduot ang pastor. A kingmaker member dili mo laban og sayop, no? Dire sa church wala tay labanang sayop dire. Dili tig pakaron ingnon,
dili ta tigbutang-butang po dire, labi na labaw sa tanan sa atong mga isig ka igsoon. Kung naa kay nadunggang sayop, adto ang usa ka igsoon nimo. Sultii siya unsa man ni akong istorya, dili kay i-conclude na dayon nato, no? Bisag unsaon ra ba kanang hinipokrito na sa tao usahay, ipagawas ra ba gyud na sa Ginoo. So mao na nga 1 Peter 5:8, a kingmaker member is vigilant. Be sober, be vigilant, because your adversary, a roaring lion, seeketh about seeking whom he may devour. Mabinantayon ta. Kaya nga naman, kung nakaguba ka sa kinabuhi sa imong isig ka Kristohanon, labi na sa Kristohanon nga nagtinarong at tubangan sa Ginoo, anihon ni mo na sa unahan. No? Spiritual application, wala na tayo time. In a Christian life, as a kingmaker, refer to someone who recognizes God's calling in others. I-recognize daw. No? Wala man kagitawag anang butanga nga gihimo sa imong igsuon or sa imong pastor. So, i-recognize nga sila gitawag diha ana nga certain nga ministry. No, dili ta mo overlap. Mentors and encourages future over leaders. Bot pasabot mentors and mag-encourage man na akong ginaingon ninyo mga young people, dili bot pasabot nga naa pa ka na imong pangidaron karon 11, 12 nga dili ka pwede mahimong leader. Ang giingon sa Bible, Jehoas, when he was 7 years old, ning lead na siya sa Southern Kingdom nga mao ang Judah. So ikaw karon, willing ba ka magpagamit sa Ginoo mulid sa imong isig ka young people? So imuha ng pagpili, no? Serves faithfully without seeking personal glory. So kana bang mo serve ka sa tinarong sa pagka kaning sana faithful ka sa imong pagpangalaga, then walay gisik nga personal glory. So direta sa conclusion, wala butang og hari or pastor ang Ginoo para mapilde sa kaaway ug labaw nga dili gusto sa Dios, nga dili mapanalipdan sa iyang katawhan ang iyang hari. Be a kingmaker. Atong daugon ang away sa espirituhanon dili sa atong kusog. Yes, tinuod. Kung naay problema usahay, kung physical lang gubot no? Kung dili ka aware sa spiritual warfare, gubot gyud. Pero grasya sa Ginoo, daugon nato ning tanan labi na sa sitwasyon sa itong pastor, pinaagi sa espirituhanon. Bahala ng mga tao nga magpadayon sa ilang kaning gitawag dili maayong tinguha. Kita nagpadayon ta sa atong maayong tinguha. Nga pagpalambo sa bulaton sa Ginoo, pagtabang sa ministry. Be a kingmaker, communicate, attend services, involve yourself in the ministry, give and uplift each other. Labi na sa tong pastor, and be a kingmaker forever. No, dili lang karon. Kung kinsa pod moabot ang panahon mga tigulang ta or tika lang 40. Tigulang naman dai ko, no, part naman pud ko sa tigulang nako. So moabot ang panahon nga mga wala rata ning kalibutan na. So lahi na pud ang magsunod nga pastor diri. So bot pasabot kung dili nato sila matudluan or dili nila masunod sa atoa karon nga kingmaker ta, so walay maayong daganan atong church, no? So mao na nga niining kabuntagon, salamat kay sa pulong sa Dios, salamat sa kaning gitawag og sa mensahe, no? Para to sa matag-usa nato og labi na sa kaning gitawag og sa nagkinahanglan, no? Kay dili malikayan sa church is natay usahay mga doubt sa atong pastor. So ato lang i-defeat na siya pinaagi sa espirituhanong pagampo nato ngadto sa Dios, pakigubat. Okay, magampo ta gyang yung tanan palihog sa pagpanindog. Atong iduko atong mga ulo, ipiyong atong mga mata, amahan nga balaan, gamahanan nga Dios. Salamat kay sa mensahe, Lord. Yes, maamtoy gibutang sa akong kasing-kasing amahan. Salamat Lord God nga na-deliver. Og salamat Lord nga dili tumong para sa akong kagalingon amahan nga maisa ko, mabayaw ko kung dili imong ngalan amahan. In behalf sa imong alagad Lord nga naa pa pud taon siya siyang battle, nagpray mi nga the Holy Spirit ikaw makig-istorya siya karon. Og Lord, labi na sa matag usa karon sa mga membro nga naa pud may part biya sa alagad sa Ginoo nimo Lord God, nga dili lang nga malipay mi makakita sa iyahag Sunday, pero Lord God sa sitwasyon nga imong gitugot karon naa kay gitudlo sa matag membro. Dili nga magrebilde,
dili nga mag-doubt, kun dili Lord God magpadayon sa maong ministry, magpadayon sa mga sa buluhaton, magpadayon lagad kanimo nga buhi nga Dios og gitudloan sad minimog damol nga mo pasensya mi sa matag butang amahan, matag panghitabo nga imong itugot. Busa Lord, imong ngalan mapataas amahan. Once again in behalf sa imong pastor Lord, salamat kaayo nga imong gitugutan amahan nga makawali ko karon og i-bless ang matag usay, sanctify pinagis mong balaang dugo ug pandungi pinagis mong gamhanang kamot og gayre ang mag-drive karon tanan-tanan Lord God og panalangin ni ang matag usa. In Jesus name I pray. Amen. Okay, so yang yun ako si Kuya Tads.